Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayan mga kabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin si Senator Alan Peter Cayetano at siya rin po ay na nakiisa po sa EDSA sa ginagawa po ng ating mga kapatid na INC at siyempre po ng mga Pilipino na nakiisa rin po dahil po sa ginagawa pong parusa at pahirap at pagnanakaw ng tinatawag na kanyang ating gobyernong bangag, mga kababayan. Umpisa na po natin pakinggan ang dating Senate President na pilit po nilang kinudita para po maproteksyonan ang kanilang mga sarili. Hindi po ba? Ito po siya mga kababayan. Sir, what made you decide po to come here at EDSA and join the protesters po ngayong araw? Alam nyo po, mahirap. Kami senador na. But whether you talk of yung magkapatid na Villar na alam naman natin kaliwat kanan yung kaso dahil nga naninindigan or dahil nung eleksyon may tampo sa kanila. Si Senator Padilla tuloy-tuloy ang batikos sa kanya pero nakita nyo yung mga sakripisyo. Si Senator Bato, hindi naman niya kailangan magpakita doon but he wanted yung pagbabago. Si Senator Bongo, sinasabi palabas na yung kanyang warrant. Of course, si Senator Jinggoy kinulong na and he's willing to present evidence na binabargain sa kanya na lumipat lang siya ng side, hindi siya ikukulong. So hindi ko nababanggit lahat, narinig niyo yung speech ko kanina. So kung kami, nahihirapan kami sa sitwasyon na may cover up sa pagnanakaw sa ating bansa dito sa flood control, nahihirapan kami na ang sinasabi maging fair lang yung impeachment. Pero ayaw nila na mag-preside, hindi sila. Ayaw nila na iba ang majority. What more the ordinary Filipino na konting ulan bana? What more the ordinary Filipino na yung pagtaas ng gasolina, either nawalan ng trabaho or hindi na nila mahatid yung crops nila. So yung paghihirap nandyan at ang Pilipino is very mapagtiis eh. Abang hindi kailangan umangal, hindi aangal. Pero itong after Jinggoy, sinasabi na kay Bongo, palabas na yung ICC warrant. Tapos plunder for campaign contribution na hindi naman to, na hindi nakinabang in the sense that hindi naman yumaman si Senator Marcoleta doon. So when I saw that spontaneously lumabas ang mga tao, I felt I owe it to them na the fight is not just in the Senate, it's in the hearts and minds. Tama, So tama po pwedeng yun. sa Facebook yan, pwedeng sa... Tama po yun mga kababayan. Grabe po ang ginawa po nila. Talagang ginawa na po nilang baluktutin. Yung tinatawag na break the law, bend the law. Sanay na sanay po sila dyan mga kababayan. Ito pa po, sundan pa po natin ng pahayag ni Senator Cayetano mga kababayan. Bakit po sinasabi ng ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Pero bakit po sinasabi ni Senator Lacson walang mastermind? Napakagaling naman po kung ganong kalaking anomalya, ganyang kalaking corruption tapos walang mastermind. At mukhang yung mga nagiging state witness. So ngayon, biglang si Secretary Bonoan pagkatapos sabihin wala siyang kilalaman kay Senator Jinggoy, biglang gagamitin ngayon sa kaso ni Senator Jinggoy at sa iba pa. Kulang na explanation eh, walang basis eh. Mukhang yung mga dapat kasi pagka ikaw, hindi mo kailangan maging least guilty para maging state witness. Pero kailangan hindi ikaw ang most guilty. Tama. So that is why we wanted another Blue Ribbon Committee hearing. Hindi lang to para sa ex-Marines o dun sa mga bagong witnesses. Ito ay para sa mga napakaraming government officials na binanggit pero hindi na pinatawag. Tapos ang nag-testify na para sa kanila si Senator Lacson na. Tapos sasabihin ni Senator Lacson para sa 2028 to. Sino ba po sa amin, sa grupo namin ang nag-iisip ng 2028? Samantalang sa grupo ng majority ngayon, alam naman natin nag-uunahan, nilo-launch na nga ang pagtatakbo. Sayang Senator Lacson. Kasi alam mo kung yan ay pinagpatuloy mo, sana yung lifelong struggle mo against corruption tumatak sa'yo. Who knows? Baka ikaw pa naging choice for president sa susunod. Pero hindi, sinira nyo Sinira mo. Ang ginawa,
You bent the law. Di ba? May agenda. And who are you protecting? What are you, why? Why? After years, di ba? So ito po ang problema. Yung ibang mga taga-Malacanang lalong tumatapang. Bakit? Kasi yung Senado na last bastion of democracy, siya pang nagamit para lalong magkaroon ng injustice. Bakit po sinasabi ng ombudsman meron mastermind? Pero bakit nahuhuli? Di ba kung may mastermind, dapat inilabas na kung paano siya naging mastermind tapos kinasuhan. Tama. Pero bakit po sinasabi ni Senator? Tama po yun eh. Yan po. Yan po ang mga pahayag at marami pa po yan. Dahil nga po mahaba po yung pahayag ni Senator Cayetano doon po sa rally sa EDSA, mga kababayan. Tama po lahat ng sinabi ni Senator Cayetano eh. Dito po sa nangyayari sa ating bansa. Yung panggigipit para po maproteksyonan at i-cover up nila lahat ng nangyayari sa ating bansa. Politika at korupsyon. At sila po talaga ang merong masamang hangarin sa ating bansa. Hindi po ba? Lahat po sila halos. Hindi ba Boying, Lacson, Soto, at ito pong 13 senador na nagsama-sama na sinasabing 13 Judas di umano. Kaya tama po yung sinasabi ni Senator Cayetano. Ito pong Senado sana ay ito po independent. At ito po sana ay magtatrabaho at kapakanan ng sambayan ng Pilipino po sana ang tinatrabaho at ginagawa ng Senado. Pero hindi po Naging Senado po at naging senador ng Malacanang. Kaya po umabuso lalo ang kasamaan ng gobyerno dahil nga po napakarami at nakuha nilang proteksyon ng bawat ahensya sa ating bansa at pati institusyon nakuha nila. Hindi po ba men in uniform? Nakuha na rin yata kayo ng Malacanang di umano. Kaya wala kayong pakialam kahit sinasabi na ang inyong commander-in-chief ayon na mismo sa kanyang ate na bangag, gumagamit ng pulburon, nananahimik pa rin kayo. Pati sa nakawan ng napakaraming politiko sa ating bansa. Hindi po ba? Grabe. Kaya talagang lalabas ang tao, lalong-lalo po ang INC. Dahil ang INC ay lumalaban po para po sa masasama. Nilalabanan din po at talagang nakikiisa po ang INC na labanan ang masasamang tao sa gobyerno at ang mga gumagawa ng kasamaan sa lipunan. Lalong-lalo po ang korupsyon. Galit na galit po dyan ang INC. Lalong-lalo na po yung ginagawa po nila kay Senator Marcoleta. Saan ka nga naman nakakita? Pakakasuhan mo ng plunder. Tapos donation. Campaign donation na hindi naman niyaman ni Senator Marcoleta at hindi po galing yung pera sa taxpayer. Hindi po pera na galing sa gobyerno. Buwis ng taong bayan yung pera. Hindi po ba? Kaya nga po sanay na sanay silang gumamit ng bend the law, break the law. Ginagawa po nilang martial law ang gobyerno na sila ang masusunod, hindi na po ang batas. Hindi po ba? At yan po ang ipinaglalaban po natin na huwag pong maghari ang kasamaan sa ating bansa. Huwag magpatuloy at huwag nating danasin ang nangyari po na history na ginawa po ng kanyang ama na mahigit 20 taong naghari sa ating bansa. Yan po ang ating isang pinaglalaban na hindi maghari at magpatuloy maghari ang kasamaan ng gobyerno sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya lahat po ay pinaliwanag ni Senator Alan Peter Cayetano ang nangyayari sa ating bansa. Sunod-sunod at tuloy-tuloy nilang binabakbakan ang mga ang sinasabi natin magbibigay na katarungan sa ginawang malawak ang korupsyon. At isa pa, nagulat din si Senator Cayetano na si Bonoan, kukunin mo state witness, siya nga yung isa sa tinuturong, isang leader o sinasabi isang ulo na isa pong buhaya na napakalaking ulo, siya tinuturo. Ngayon state witness ka. Kaya nga sinasabi ni Senator Cayetano,
para ka mag-state witness, kailangan meron pang mas higit sa'yo sa dami ng issue ng korupsyon. Hindi po ba? May mas higit pa sa'yo. Ang tanong, sino ituturo mo na mas higit pa sa'yo? Na mas marami at isang damo ka lang pinagnanakaw sa gobyerno. Ikaw mismo ang pinaka-head ng DPWH. Sino ituturo mo na mas maraming ninakaw sa'yo? Ano, si Estrada? Unbelievable. Mukha po yatang ginagawan po nila ng paraan. At alam naman po natin na hindi na maituturo ni Bonoan yung kanyang mga amo na mas higit at mas marami ang ninakaw sa kanya. Hindi po ba? Kalukuhan na lang po yan. Kaya ginagawa po ng ombudsman, alam na alam po natin kung paano po nila pagtakpan at syempre po i-cover up ang malalaking ulo, ang mga lupin sa ating bansa, lalong-lalo sa pagnanakaw. Hindi po ba? Mabuhay po kayo, Senator Alan Peter Cayetano. Ingat-ingat po kayo dahil baka isang araw kayo naman po ang nasa listahan na may kaso ng plunder. Ingat-ingat po kayo at mabuhay po kayo. Thank you po mga kabayan at tuloy-tuloy lang po tayong sumuporta sa ginagawa pong rally ng INC. Tuloy-tuloy lang po tayo hanggang sa makuha po sana natin at ipagkaloob ang tunay na katarungan at hindi na po maghari ang kasamaan sa ating bansa. At muli pong maiayos at maibalik ang ating bansa sa tamang landas, mga kababayan. Muli po, maraming salamat po sa nagusto po natin Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa ating mga subscribers at patuloy po yung nagsusubscribe. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. Shoutout po sa inyo lahat. At shoutout din po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Jem Aris from United Arab Emirates. Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley. Kay Annie Jo. Kay Gay at Shena. Kay Tatay Nick from Toronto, Canada. Mary Natividad Blinden from Netherlands. Mila Yi. Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, kay Felipe Shapno from Texas, USA, kay Mika Legaspi, Frank Zamora from California, USA, Ma'am LB Sermani from North Miami, Florida, USA, at Romulo Di Binagracia from Bacolod City. Shoutout po sa inyo lahat. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mapagawa at God bless po sa inyo lahat. Tiis-tiis lang po tayo mga kabayan. Kailangan po natin magtiis. Paalam. Ingat-ingat po kayo. Bye-bye.